everyone. My name is Mary Joy Andres. Brother Rodel Andres. And we are from Lahaina, Maui. Our church is in Wailuku, PMCC Port Watts. Under District Coordinator Presbyter Gallagher Concepcion and Presbyter Doro Ramos. This is our testimony. Na-convert po kami sa 2019. Inimbitahan po kami ng hipag ko na umattend ng anniversary nila. Doon kami na-baptize. Umattend kami pero naging busy po kami lahat that time at nagkaroon po kami ng business. Yun na po yung na-stop yung Bible study po sa bahay na. Hindi na po kami nakaka-attend. Masasabi namin na parang ang ganda-ganda ng buhay namin kasi kumikita na kami, ang ganda namin yung business namin, lumalago na. Pero hindi pala. Welcome to the News Hour. They are still fighting fires tonight on the Hawaiian island of Maui in the nation's deadliest fire disaster in 5 years. At least 36 people are known dead and more than 270 buildings damaged or destroyed across a blackened landscape. August 8, 2023, yun po yung nangyaring sunog dito sa Lahaina. That day, 5 a.m. Nagising po kami kasi ang init. For lunch, bumaba kami ng asawa ko sa store. Chinek namin kung pwedeng mag-open. Pero hindi, wala. So, ang inano ko na lang, kuha kami ng food, canned goods, gano'n. So, ayun na. Pabalik namin dito sa bahay, ang lakas na ng hangin. Hindi mo maipaliwanag yung hangin. Parang ipo-ipo siya. Tapos yung mga ibon, ang ingay nila dito sa paligid ko, sabi ko, parang iba. So, mga 2 o'clock siguro, ayun na, may apoy na may naman. sunog na naman dun sa taas. Ayun na yon, yung umpisa ng sunog. Hanggang sa bumaba, tuloy-tuloy na po yun. Then, sabi ng pulis, kailangan nang mag-evacuate. Pero pagkasabi pa lang niya, lumabas na kami. Wala na kaming nadala. Yung anong suot namin, yun na yun. Hindi na kami makabalik kasi ang daming sasakyan sa likod namin. So, sabi ko sa asawa ko, sige, abanti ka. Pero siya, inig na inig. Yeah, wala po akong lakas that time. Parang yung isip ko, wala. Kahit na gusto kong apakan yung gas, hindi ko maapakan. Yung lupay-pay yung katawan. Kasi makikita mo, sa harap mo, wala kang matatakbuhan, walang exit ba. Tapos, paglingon ko sa likod, nakita ko yung anak kong babae na tumutulo yung luha niya. Doon yung lumakas yung loob ko. Yung parang may nagtap sa akin na kailangan mong ituloy, kailangan mong mag-drive. O pagdating namin doon sa bypass, ang unang namin ginawa is chinik namin yung family namin kung nakaligtas lahat. Lahat po nagyakapan. For the first time, makita ko yung anak kong lalaki na iniyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. Alam mo yung higpit ng anak na hindi mo alam kung bibitaw pa siya, ang higpit ng yakap niya sa akin. Tapos tinignan ko yung family ko, yung mga renters ko, andun yung mga nag-iyakan kami na. Parang idlap, nawala na lahat. Yung business namin na akala namin yung ang kasiyahan namin, wala na. Hinangay na ng apoy, pati yung bahay namin, nawala lahat. After the fire po, pumunta po kami sa bahay ng brother-in-law ko sa Kihe, doon po kami tumuloy. Yung parang konting ingay lang, yung nanginginig yung katawan ko. So gusto ko, andun lang ako sa loob ng bahay, ayaw kong lumapat. Talagang ako, depression that time. Kasi that time, inaasikaso ko pa yung mga insurance ng bahay, insurance ng business. Ang dami. Kaya yung utak ko parang wala. Sister Nenet, pumunta sa bahay, nag-pray ako. Sabi niya, attend ka sa church, sabi niya sa akin. To attend the Home Free in Honolulu. So nag-attend po kami sa Honolulu that time. And then ayun, si Apostle Jonathan, yung message niya that time, na natouch ako ulit.
pagbungad ko pa lang sa pintuan, napil ko na yung yung presence ng God sa akin, yung pagmamahal niya ba. I know that there is something in you that aches for God, that there is something deep inside of you that longs for God despite the brokenness, despite the troubles and the trials that you are going through. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Only through Christ. Not through religion, not through morality, not through our piety. There is only one man who can bring us back to God. And Jesus is that man. From being the Son of God. Kung naaalala na sabi ng apostle, God choose you. Yun, ang Panginoon ang pumili sa iyo. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa iyo. Yun ang so wala na akong dahilan pa para hindi mag-serve sa kanya. Kasi pinili niya ako eh. Iniyak ko talaga lahat. Yung sinurrender ko lahat, yung wars ko. Feel ko yung pagmamahal ng Diyos, yung iba talaga. Yung family ko kasi, na-save sila. Lahat kami nag-attend ng church. Nung palagi na kaming uma-attend sa church, Bible study, prayer meeting, parang ang bilis talaga ng pangyayari. Yung anak ko na babae na sa biyaya ng Diyos, ngayon nagpe-perform na sa harap, kumakanta na, tumutulong pa sa media, tapos nadagdagan pa yung pamangkin ko. Ngayon, masasabi ko na kahit wala yung business namin, ang gahan ng buhay namin ngayon, yung parang puno ng pagmamahal, na kahit na nawala sa'yo ang lahat, may Diyos kami. Yung faith namin, wala nang makakukuha. Yun yung masasabi kong kayamanan namin ngayon. At saka yung sa family naman, mas lalo kaming nagmahalan ngayon. Kasi may Diyos kami eh. Kumbaga, hindi na lang yung sarili namin ang inaalala namin. Parang gusto namin na parang makatulong ng mga tao. Ang natutunan ko naman dito sa pangyayari sa aming buhay, hindi talaga mahalaga kung maranya ang buhay mo, yumayaman ka na, lumalago yung business mo. Pero pag hindi mo talaga inilapit sa Diyos o ikinumit sa Diyos, hindi talaga lalago yan. Talagang mawawala rin. Kahit kaano ka mang kayaman, kaano karami pera mo, pag binawi na sa'yo, wala kang magagawa. Kaya yun ang aral na natutunan ko. Kahit anong mga pagsubok sa buhay natin, kasi lahat naman yan, lahat tayo may mga pagsubok sa buhay eh. So ang masasabi ko lang is, accept Jesus. Now, ngayon na. Kasi hindi mo alam kung anong bukas eh. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo bukas. So, today is the day. Kumbaga, accept Jesus and surrender your life to Jesus. Repent and be baptized today. Kahit anong mga pagsubok na pinagdadaanan mo, God never judge you. Surrender mo lang sa Kanya yung mga worries mo. Matutulungan ka niya. Your blessing, makikita mo talaga after mabaptize ka and accept Jesus. Yun po. Hindi aksidente na napanood mo to or naka-attend ka dito. Diyos ang gumawa ng paraan para mapalapit ka sa Kanya. Nagpapasalamat po ako kay Apostle Jonathan Esperiol na gumawa ng programang itong Home Pray na talaga naman nare-reach lahat ng mga tao. Na-reach tayo dito sa Maui. Itong programa ni Apostle Jonathan Esperiol na
Humphrey talagang ang daming taong nare-reach nito. Nagpapasalamat kami sa pagkakataon nito dito sa Maui na gaganapin ang Humphrey. Ako po nagpapasalamat personally kay Apostle Jonathan Esperio. So yung Humphrey yung nagbigay sa amin ng liwanag na mas makilala pa namin ang Diyos. Sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayon, the purpose of our life is to know more Jesus and to walk in His love. Today is the day for salvation. Who we are. The Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, is a Christian church. We believe in the ongoing work of the Holy Spirit, the operation of spiritual gifts, and the urgent call to evangelism. The term Fourth Watch refers to a biblical concept, the final period before the return of our Lord Jesus Christ. We believe we are living in that prophetic hour called to prepare the world for His coming. The church was founded in 1972 by Apostle Arsenio T. Ferriol, who served as its chief executive minister and the goodman of the house. He declared a special end-time revelation that shaped the mission and identity of the church. In 2024, after his passing, leadership was entrusted to his son, Jonathan S. Ferriol, who now serves as the chief executive minister, continuing the work and strengthening the global mission of the church. PMCC Fourth Watch teaches that the true Church of Christ continues today with the complete manifestation of spiritual gifts, including apostleship. Our doctrines are firmly based on the Bible, with a distinctive emphasis on the Fourth Watch revelation. Through house-to-house evangelism, crusades, global missions, and media ministries such as Oras ng Katotohanan, with Apostle Jonathan S. Ferriol, the gospel continues to reach millions. Visit us at different local churches all around the globe. Join our weekly gatherings, morning devotions, Monday to Friday, 4:30 a.m., Tuesday Bible study, 7 p.m., Thursday prayer meeting at 7 p.m., Saturday family devotion at 5 a.m., Sunday school at 7 a.m., divine worship at 9 a.m., evangelistic service at 7 p.m. Stay connected with us online. Follow the Pentecostal Missionary Church of Christ Fourth Watch, Fourth Watch Media, Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferriol, and Home Free Online Global Crusades. To know more about the PMCC Fourth Watch, visit us at pmccfourthwatch.org. Connect with us on TikTok, Facebook, Instagram Threads, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, and X. Welcome to the family of God. Welcome to the church.